Sabi ni COMELEC Chairman Garcia, kailangan daw ng 12 billion pesos para sa nalalapit o pinupush na charter change o yung ating pag-aamenda sa 1987 Constitution. Kung matutuloy nga ito, magkakaroon na ng plebisito at may kahalagang 12 billion budget ang kailangan nila. Grabe na laki-laking pera naman ang kailangan ng COMELEC para sa plebisito lang, via referendum na yes or no lang naman ang gusto nilang malaman sa taong bayan, lalo na kay Juan Pasang Cruz, via referendum. Grabe talaga itong ating mga politiko. Kung sinasabi nilang para daw sa economic growth o para sa pagbabago ng ekonomiya sa ating bansa, kailangan na raw amendahan ng ating konstitusyon. Kaya sabi naman ng eksperto, kung gusto nyo amendahan yung ating konstitusyon para lang sa economic growth o para sa ekonomiya, ay i-amend nyo na lang yung economy na sinasabi nyo na maaring magbago para gumanda ang buhay ni Juan Pasang Cruz. Yun naman pala, kung pwedeng i-amend na lang yung economy natin para magkaroon ng economic growth talaga, lalo na yung sa mga foreign investor na 60% lang kanilang capital dito at meron silang counterpart na Filipino investor na 40% lang. Maaari naman pala ma-amend at pagkaroon nga ng 100% yung mga foreign investor dito para makabili sila ng mga kanilang ari-arian, lupain siguro kung ano pang dapat nilang bilhin para magkaroon sila ng magandang negosyo dito para magkaroon ng napakaraming trabaho para kay Juan Pasang Cruz. Pero itong ating mga mambabatas, particularly yung ating mga congressman, senador, kailangan daw amendahan. Sabi ng mga netizen, amendahan para saan? Para sa inyong pansariling interest, para sa inyong term extension, para protektahan nyo ang inyong mga negosyo na pansariling kapakanan lang, hindi para sa bayan. Yun po ang lumalabas dito, hindi naman para sa bayan o para sa sarili nilang kapakanan Tapos magkakaroon pa ng plebisito na nagkakahalagang 12 billion pesos na hindi na lang sana itulong na lang sa mga jeepney subsidiya, lalo na doon sa pagpupus ng LTFRB via DOTR sa kanilang modern jeep na sinasabi na hindi naman kayang bili ng mga ordinaryong operator at driver, napakamahal sa halagang 2.6, 12 billion pesos, itulong nyo na lang at hindi na tayo magkaroon ng charter change na ang mangyayari lang para sa inyong sariling kapakanan at maprotektahan nga ang kanilang mga negosyo. Ano po ang gagawin natin na tayo ba ipapayag dito sa gustong mangyari ng ating mga politiko? Pagka naipus kahit yung tsa-tsa, grabe talaga ang mangyayari sa atin. Siguro lalo nang lulugbog ang bahay ni Juan Pasang Cruz at ang mga politiko na lang talaga magkakaroon ng sariling investor o yung magkakaroon sila ng kanya-kanyang investment. Lalo na yung mga investor na kaibigan nila na manggagaling sa ibang bansa. Siyempre, may cut din sila dyan. So ano yung mangyayari sa atin? Yung ating mga mahihirap na mamamayan, particularly si Juan Pasang Cruz, hindi na alam kung saan kukunin ang sinasabing pangkain ng 3 beses ang araw. Ito namang mga politiko naman sa gusto nilang magkaroon ng charter change para sa kanila ng kapakanan. Wala talaga silang gagawin na para magbigay ng ayuda sa mga tao, lalo na sa mga kanlunan, sa mga probinsya. Nagbibigay na sila ng ayuda. Ang balita nga doon, may nagbibigay pa ng 3,000 piso para lang sa pirma na pumapayag ang mga taong bayan sa pag-amyenda ng saligang batas natin. So ano ba mangyayari sa atin sa Pilipinas? Ganito na lang ba talaga tayo? Na ang mahirap, lalong maghihirap, ang mayayaman katulad ng mga politiko ay lalong yayaman. So ako po si Papa Ken, dito po sa akin channel, patuloy po ako magmimura, magmamatsyag kung saan ba talaga patutungo ito sinasabing tsa-tsa o charter change na gustong maging pagbabago ng mga politiko sa ating inang bayan.